Nakatulog ako sa platform ng MRT, nakasandal sa malamig na poste. Hawak ko pa rin yung paper bag na may pandesal na hindi ko na kinain. Pagmulat ko, yung ilaw ng station, sobrang puti, parang corridor ng ospital na walang bintana. May guard na nakatayo sa harap ko, hindi galit, pero halatang may nakakita na siyang ganito bago pa ako dumating sa mundo. Sabi niya, "Kuya, okay ka lang ba? Kanina ka pa dito." Hindi ko agad nasagot kasi yung bibig ko tuyo, yung ulo ko mabigat, tapos yung dibdib ko parang may nakapatong na maliit na bato na hindi mo maitulak palabas. Huminga ako ng malalim at tumingin sa relo, tapos natawa ako ng walang tunog dahil yung oras hindi natugma sa utak ko. Ang malinaw lang, galing ako duty, 36 hours na halos walang tulog, tapos biglang naputol yung mundo. Naramdaman ko yung ID ko sa dibdib ko, yung lanyard na kulay asul, medyo gusot na. Nung nakita ko yung reflection ko sa salamin ng station, napansin ko yung eye bags na parang may sariling trabaho. Tapos yung buhok ko na dikit-dikit dahil sa pawis at alcohol rub. Parang hindi ako yung taong pumasok sa residency na may listahan ng goals at plano. Parang iba na lang na pinapaandar ng kape, adrenaline at guilt. Sabi ko, pasensya na po, resident po ako, galing lang duty. Umupo siya sa tabi ko, hindi masyadong malapit. Parang binibigyan niya ako ng space na hindi ko na kayang hingin. Tiningnan niya yung sapatos ko, puti dati, ngayon kulay alikabok ng EDSA. Sabi niya, "Ang haba ng duty nyo, may laman na ba tiyan mo?" Gusto kong magsinungaling, yung automatic na okay lang ako, kaya ko to, normal lang to. Pero sawa na ako sa sariling script ko, kaya sinabi ko, "Wala po, may dala sana ako pero nakatulog na." Tumango siya, tapos tumingin sa dulo ng platform na parang may hinihintay. Sabi niya, "Dito ka muna, huwag ka muna umuwi ng mag-isa. Baka madulas ka pa or mawalan ka ng balanse." Nung narinig ko yung pagkawala ng balanse, parang may dumaan na lamig sa bato ko kasi totoo. Ilang beses na akong muntik mawala sa linya nitong mga nakaraang buwan. Hindi lang sa platform, nawawala yung pasensya ko, yung kabaitan ko, yung tiwala ko sa sarili ko, nawawala yung mga salita ko sa mga taong dapat maingat kong kausap, nawawala yung mga pangako ko sa pamilya ko, sa Diyos, at sa sarili ko. Hindi ko alam kung bakit ako napunta sa platform na yon nang hindi ko maalala yung huling station na pinagpalit ko ng tren. Ang tanda ko lang, paglabas ko ng ospital, amoy pa rin ako ng betadine at instant noodles, tapos naglakad ako papunta sa station na parang nakaprogram na yung katawan ko. Ang bilis ng paa ko pero lutang yung isip ko, parang may pagitan na makapal na salamin sa pagitan ko at ng mundo. Residency ang pinangarap ko bago ako pumasok. At sa totoo lang, pinangarap ko rin yung idea ng sarili ko na kaya ko ito. Akala ko matatag ako, akala ko kaya kong i-manage ang puyat, akala ko yung katawan ko kaya mag-switch on kahit anong oras. Hindi pala, tao lang ako at minsan pakiramdam ko may parte sa akin na hindi na maibalik sa dati. Nung med school, mahirap, oo, pero may structure pa rin. May exams, may notes, may group chat, may kape sa library, sa residency, may structure din pero ibang klase. Gising ka, magtrabaho ka, huwag kang magkamali, huwag kang bumigay sa harap ng pasyente. Kung iiyak ka man sa CR, mabilis, tapos balik ka sa ward na parang wala lang. First year, resident ako sa internal medicine. Hindi ko sasabihin kung saan, basta public hospital sa Metro Manila, yung klase ng ospital na laging puno. Yung hallway may pasyente, yung upuan ng watcher madalas sahig na lang, yung electric fan umiikot pero mainit pa rin. Yung nurses, mabilis at matibay, yung consultants iba-iba, may mabait, may mahigpit, may tahimik na nakakapanghina ng tuhod. Yung duty ko, nagsimula kahapon ng umaga. Pumasok ako ng 6 a.m. Bit-bit ko yung Steph, penlight at rosary na luma na galing sa nanay ko. Lumaki ako na may misa tuwing linggo, may dasal bago umalis ng bahay, may novena pag may problema. Nung nag-residency ako, mas kumapit ako sa ganun, hindi para magmukhang banal, kundi dahil kailangan ko ng panghawak sa araw na mabilis kumain ng tao. Bago pumasok sa ospital, dumaan ako sa maliit na chapel sa tabi, tahimik doon, may amoy kandila. Umupo ako saglit, kahit ilang minuto lang, tapos sinabi ko sa isip ko, "Lord, tulungan niyo po ako ngayon, bigyan niyo po ako ng linaw at bait.
Ingatan niyo po yung mga pasyente. Hindi ko sinasabi sa mga tao sa ospital kung gaano ako kapos sa tulog at hindi ko rin sinasabi kung gaano ako natatakot sa epekto nun. Hindi ko sinasabi na minsan pumapasok sa isip ko yung takot na madulas yung kamay ko sa maling gamot, na lumabo yung mata ko sa chart, na mag-freeze yung utak ko habang may umihingal sa harap ko. Nagsimula yung rounds, tapos yung census, lampas sa kaya ng isang team, may bagong admit na diabetic na hirap huminga, may lolo na may stroke, hindi na nagsasalita, may nanay na lupus flare, umiiyak kasi walang may iwan sa anak niya sa bahay. May binatilyo na dengue, platelets mababa na, tapos yung nanay niya hawak yung plastic na may biskwit na hindi niya maibigay kasi bawal pa. Lahat urgent. Lahat may pamilya na nakatingin sa'yo, na parang hawak mo yung sagot. Bandang tanghali, wala pa rin akong nakakain. May dala akong kanin at itlog pero hindi ko nabuksan. Kape lang ng kape, tapos tubig na lang. Yung tiyan ko sumasakit na pero mas malakas yung tawag ng ward. May call sa ER, may tawag sa ICU, may referral, may lab result na critical, may nurse na kumakatok dahil may patient na bumababa ang oxygen. Sa gitna ng bulo, may isang pasyente na tumatak sa akin. Si tatay, late 50 siguro, payat, sunog sa araw yung balat, halatang araw-araw nasa labas. Dinala siya ng asawa niya na nakapulupot yung panyo sa ulo dahil mainit, tapos hawak niya yung lumang plastic envelope na puno ng reseta at photocopy ng kung ano-ano. Hingal at pamamaga ng paa ang reklamo, sabi ni nanay. Ilang linggo na daw pero hindi sila makapunta agad kasi walang pamasahe at may trabaho si tatay sa construction kapag may raket. Nung tiningnan ko si tatay, may crackle sa baga, elevated JBP, edema hanggang tuhod, heart failure malamang severe, tapos may history ng hypertension na hindi regular ang gamot. Hindi ito kwento ng katamaran. Ito yung kwento ng tao na pilit binubuhay ang sarili kahit kulang ang lahat. Habang kinakausap ko sila, napansin ko yung kamay ni tatay, magaspang, may sugat na tuyo, may itim sa ilalim ng kuko. Kamay ng taong kumakayod. Naisip ko yung tatay ko sa Bulacan. Hindi construction worker pero driver siya dati ng jeep tapos nag-retire dahil sa BP at tuhod. Naisip ko na kung hindi ako nag-aral, kung hindi kami nagsakripisyo, baka ako yung nasa ward, hindi yung may coat. Nag-order ako ng IV diuretics, labs, ECG, chest x-ray, tapos habang sinusulat ko, nag-vibrate yung phone ko. Message galing sa kapatid ko, Kuya, nag-text si mama, tumawag ka daw, pag may chance. Si papa parang hindi okay, nahihilo daw. Napatigil ako, yung pen nakabitin sa hangin. Ang daming boses sa paligid, nurses calling, patient moaning, resident na sumisigaw ng follow-up, pero biglang lumayo lahat. Yung isip ko napunta sa bahay namin, sa maliit na sala na may altar sa sulok, sa nanay kong nagtitimpla ng salabat, sa tatay kong tahimik pero matigas ang ulo pag ayaw magpa-check up. Gusto kong tumakbo palabas ng ospital at umuwi, pero hindi pwede. Nasa duty ako, may pasyente akong hinahabol ang hangin at may pamilya siyang umaasa. Tinext ko si mama na nasa duty ako, na dalhin nila sa ER kung lumalala, at tatawag ako kapag makaluwag. Bumalik ako sa charting. Pero iba na yung kamay ko, parang may panginginig na hindi mo mapapansin kung hindi ikaw yung nakakaramdam. Doon pumapasok ang mga pagkakamali sa maliliit na bagay na hindi mo inaamin. Gabi na, dumating yung toxic, sunod-sunod na call, may pasyente na nagsis, may hypotensive, may transfusion reaction. Yung senior ko umiikot din, puno rin siya. Tapos sinabi niyang kaya ko daw, pero yung mata niya pareho lang ng mata ko, puyat na puyat. Bandang 2 AM, nasa ICU ko. May septic shock, naka-pressors, naka-ventilator. Yung relative sa labas hawak yung cellphone, naghanap ng update na parang hawak niya yung huling tali sa buhay. Nung lumabas ako, tinanong niya ako kung may pag-asa pa ba. Mahirap sagutin yon. Hindi dahil wala kang alam, kundi dahil kahit anong sabihin mo may tatama. Kung sobrang hopeful, mas masakit pag bumagsak. Kung sobrang blunt, para kang walang puso. Sinabi ko na critical siya at ginagawa namin lahat at mag-u-update ako kapag may pagbabago. Pagbalik ko sa ward, nandun yung nanay na lupus, gising pa rin, nakatitig sa kisame. Tinanong niya kung pwede siyang umuwi kahit saglit dahil walang magbabantay sa anak niya. Hindi ko alam paano ipapaliwanag na gusto kong tumulong, pero hindi ko hawak yung mundo, hindi ko hawak yung social worker na sabay-sabay din ang kaso, hindi ko hawak yung sistema na kulang sa tao.
Sinabi ko naman tatanong ako kung may pwedeng kausapin at susubukan ko. Ang dami kong susubukan ko nitong residency. Parang yun na lang ang kaya kong ipangako kapag kulang ang sagot. Bandang 5 AM, rounds ulit. Wala na akong maayos na body clock. Yung mata ko masakit. Nung tiningnan ko yung chart ni tatay, bumaba ang BP niya, expected pagkatapos ng diuretics pero bumaba ng sobra. Nakanote yung nurse, BP 80 over something. Tiningnan ko yung meds, tama naman yung order ko. Pero sa ganitong state, may bahagi ng utak mo na sisigaw, paano kung mali, paano kung double dose, paano kung ako yung dahilan. Nag-recheck ako ng paulit-ulit, tama. Pero yung takot hindi nawala. Yung takot na isang araw sa sobrang puyat, hindi mo na ma-recheck. Isang araw yung tama mo, mali pala. Nung morning endorsement, akala ko tapos na. Pero may bagong admit, tapos may consultant na dumating, mabilis magsalita, maraming tanong. Nung tinanong niya ako ng isang detail, nagblanko ako saglit. Hindi malaking bagay pero halata. Nakita ko yung kilay niya tumaas. Hindi siya sumigaw, pero yung katahimikan niya mas mabigat kaysa sigaw. Gusto kong sabihin na halos 2 araw na akong gising, pero hindi ko sinabi. Sa kultura namin, ang puyat parang badge. Tapos, ang pag-amin na hindi mo kaya parang kahinaan. Pagkatapos ng endorsement, lumabas ako ng ospital na parang multo. Umaga na pero hindi ko ramdam. Sumakay ako ng jeep papunta sa MRT. Mainit yung araw pero nanginig ako sa lamig ng aircon sa station. Bumili ako ng pandesal sa bakery sa gilid dahil akala ko kaya ko pang ayusin yung sarili ko sa pagkain. Pagdating ko sa platform, umupo ako saglit para huminga tapos wala na. Paggising ko, nandun pa rin yung guard. May babae na nag-abot ng maliit na tubig. Tinanggap ko, uminom ako, tapos ramdam ko yung lamig sa lalamunan na parang unang tubig sa sobrang tuyo na araw. Tinanong niya kung doktor daw ba ako. Tumango ako. Hindi ko alam bakit biglang may hiya, parang ang bigat ng title kapag nakahandusay ka sa platform. Sabi niya, bata ka pa, ingat ka, yung kapatid ko nurse, puyat din lagi. Huminga ako, tapos kinuha ko yung phone ko. May missed calls, 2 galing kay mama, 1 galing sa kapatid ko. Yung sikmura ako sumikip, tinawagin ko si mama. Sumagot siya agad, halatang nag-aalala. Sinabi niya na nahilo si papa kanina, dinala nila sa health center, mataas BP, pinauwi rin pero natakot lang siya kaya niya ako hinanap. Pinikit ko yung mata ko, relief at guilt. Sabay, relief kasi hindi siya stroke. Guilt kasi wala ako doon. Guilt kasi doctor ako pero yung pamilya ko dumadaan pa rin sa lugar na kulang din sa gamit. Guilt kasi yung nanay ko, siya pa rin yung nag-aasikaso kahit ubus na rin siya. Humingi ako ng sorry at tinanong ko kung kumusta na si papa. Sabi ni mama okay daw at tulog tapos pinapaalala niya na huwag kong kalimutan ng pagkain at dasal at huwag ko raw pabayaan sarili ko. Madaling pakinggan yon pero parang imposible sa araw-araw. Paano mo aalagaan sarili mo kung ang training mo laging may ibang mauuna? Paano mo uunahin ang katawan mo kung bawat minuto may tawag na may mas kailangan? Pagkababa ko, nahawakan ko yung rosary sa bulsa ko, baluktot na pero nandun pa rin. Wala akong mahabang dasal. Hawak ko lang siya habang nakatingin sa riles. Sumakay ako ng tren, tumayo ako, kahit may upuan dahil natatakot ako na kapag umupo ako, tulog ulit ako. Sa loob, may office worker na nakapolo, may estudyante na may backpack, may vendor na tahimik, may matandang babae na may bayong. Normal day para sa kanila. Sa akin, parang ibang planeta. Habang umaandar yung tren, napansin ko yung kamay ko. May dried blood sa gilid ng kuko. Galing siguro sa pagkuha ng blood o pag-open ng ampule. Ang dami ko ng maliit na sugat sa kamay nitong residency. Yung iba literal. Yung iba, hindi mo makikita pero nararamdaman. Pagdating ko sa station malapit sa inuupahan kong maliit na kwarto, naglakad ako pauwi. Amoy usok at fried chicken sa kalsada. May mga batang papasok sa school, naka-uniform, may hawak na baon. Nakita ko yung sarili ko dati, ganyan. Ang problema mo, assignment lang at hindi life and death. Pagpasok ko sa kwarto, bumagsak ako sa kama, pero hindi pa ako nakakahiga nang maayos nang nag-ring yung phone ko. Number ng ospital, tingnan ko saglit, gusto kong ignore pero resident ako at may bahagi ng utak ko na laging naka-on. Sinagot ko,
Sinabi nila na bumagsak ulit BP ni tatay at may tanong lang yung senior. Ako daw kasi nag-handle no una. Napaupo ako, parang may humila sa akin pabalik. Tinanggal ko yung sapatos ko, tapos nagsalita ako ng maayos kahit gusto ko na lang humiga ulit. Sinabi ko yung history, meds, labs, plan, tapos natapos din. Pagkababa ko, napawa ko sa ulo ko, tapos pumasok yung mukha ni tatay at yung asawa niya, yung envelope ng reseta, yung tingin nila na parang last stop nila ako. Naisip ko na kung bumagsak siya, may parte sa akin na sasabihin kasalanan ko kahit ginawa ko lahat. Ganun sa residency. Kahit anong gawin mo, may susuko pa rin. May system na hindi mo kontrolado. Pero ikaw yung nakaharap sa pamilya, ikaw yung sumasalo ng bigat. Naghilamos ako sa maliit na lababo at tiningnan ko ulit yung sarili ko sa salamin. Parang ang tanda ko, naalala ko yung linggo, 2 linggo na ang nakaraan. Nag-leave ako ng half day, bihira, umuwi ako sa Bulacan, nagsimba kami, umupo ako sa likod dahil late ako. After communion, umiiyak si mama ng tahimik, yung luha lang, tapos punas, tapos normal ulit. Tiningnan ko siya at naisip ko, ito yung dahilan kung bakit ako nagtiyaga para sana gumaan, para sana may doktor sa pamilya, para sana hindi na kami matatakot sa hospital bill. Pero heto ako ngayon, doktor na, pero takot pa rin at kapos pa rin sa tulog. Minsan napapaisip ako kung gumagaan ba talaga o nag-iiba lang ng hugis yung bigat. May kaibigan ako nung med school na umalis sa residency at nagnegosyo. Dati may judgment ako sa loob ko, parang sayang. Ngayon naiintindihan ko, hindi siya mahina. Baka mas matapang pa nga kasi inamin niya na may hangganan. Ako, hindi ko pa alam nasaan yung hangganan ko. Kasi kapag akala ko dulo na, may bagong level ng puyat, may bagong klase ng bigat, tapos sasabihin ng utak ko, isa pa, isang buwan pa, isang taon pa. May araw na gusto ko pa rin yung trabaho. Totoo yun, kapag may pasyente na gumaling, kahit maliit lang, kahit bumaba ang lagnat, kahit nakaupo na ulit ng hindi hinihingal, may saya na tahimik. Kapag yung lolo na hindi kumakain, biglang kumain ng lugaw. Kapag yung nanay na umiiyak, biglang ngumiti kasi na-discharge na. May mga sandali na pakiramdam ko tama yung pinili ko. Pero madalas, natatabunan yun ng realidad. Natatabunan ng pasyenteng dapat ICU pero walang bed. Natatabunan ng paliwanag sa pamilya na hindi kaya ng katawan kahit gusto nila. Natatabunan ng pag-uwi mo na parang wala ka nang natirang sarili mo. Nakatulog ako ng 2 oras nung hapon tapos nagising ako na parang hinila pabalik yung katawan ko sa mundo. May message galing sa kapatid ko, okay na daw si Papa at nag-joke pa. Tapos sabi niya, umuwi ako kapag kaya ko dahil miss na nila ako. Ngumiti ako pero may kirot kasi miss ko rin sila. Miss ko yung hapunan na sabay-sabay, yung tawanan sa sala, yung gabi sa probinsya na hindi mo naririnig yung ambulansya. Miss ko yung pagiging anak lang at hindi laging doc. Naisip ko rin yung mga pasyente kong hindi makauwi. Yung watcher na natutulog sa karton. Yung batang may dengue na nagtataka bakit bawal siya uminom ng malamig. Yung ICU relative na hawak yung cellphone na parang hawak niya yung huling pag-asa. Lahat sila may buhay sa labas ng ospital at lahat sila may taong naghihintay. Kinain ko yung pandesal kahit matigas na. Habang gumumuya ako, may lungkot na hindi dramatic, yung klase ng lungkot na tahimik lang pero steady. Parang ganito na lang ba ako kakain? Pira-piraso, singit-singit, hindi na buo. Kinagabihan, dumaan ako sa maliit na chapel malapit sa inuupahan ko. Hindi ko kabisado lahat ng dasal at minsan wala akong masabi. Umupo lang ako, yung ilaw dilaw. May ilan na tao, mga nanay at matatanda. Walang nagtanong kung ilang oras akong gising, walang nagtanong kung anong problema ko, at parang okay lang na nandun ka lang at humihinga. Hindi ako humingi ng milagro na biglang gagaan lahat. Kasi alam kong hindi ganon. Sinabi ko lang sa isip ko na ubos na ako at ayokong maging masamang doktor dahil kulang ako sa tulog at ayokong maging malamig na tao at ayokong mawalan ng respeto sa pasyente, sa pamilya ko at sa sarili ko. Paglabas ko may text galing sa senior ko, stable na daw ulit si tatay at ituloy lang ang monitoring. Doon lang ako nakahinga ng mas maluwag, hindi dahil solved na ang lahat, kundi dahil may maliit na space ulit para tumayo. Umuwi ako at nag-set ng alarm para kinabukasan dahil may pre-duty ulit.
Bago ako matulog, tumawag ako kay Papa. Sumagot siya agad, boses medyo paus pero may lakas pa rin. Sabi niya okay lang siya tapos tinanong niya ako kung kumusta ako. Gusto kong sabihin na hindi ko alam kung kaya ko pa pero hindi ko sinabi kasi kilala ko siya at hindi niya alam paano hahawakan yung ganung bigat galing sa anak niya. Sinabi ko na ubos lang ako at miss ko sila. Tumawa siya ng konti tapos sabi niya umuwi ako kapag may oras at wag daw ako magpakabayani, tao rin daw ako. Tumama yon, hindi dahil poetic, kundi dahil galing sa tatay kong bihira magsalita ng ganon. Tao rin ako, hindi ako charting machine, hindi ako order machine, hindi ko kailangan maging bato. Humiga ako at nakatitig sa kisame. Tahimik sa kwarto, walang monitor beep, walang tawag ng nurse, walang sigaw ng relative. Pero sa loob ko maingay pa rin. May mukha ng pasyente, may boses ng consultant, may tunog ng tren na papasok, may guard na nagtatanong kung okay lang ba ako. Hindi ko alam kung ito na yung point na titigil ako o kung bukas, next month, next year, magpapatuloy pa rin ako. Ang alam ko lang, nagbigay na ng warning yung katawan ko. Nakatulog ako sa platform at kung hindi ako ginising ng guard, baka kung ano pa nangyari. Kung kaya kong umabot sa ganun, ibig sabihin may parte sa akin na sumusuko kahit hindi ko inaamin. Kaya ko ito sinusulat, hindi para humingi ng awa at hindi rin para magmukhang hero. Gusto ko lang ilabas bago tuluyang mabuo sa dibdib ko yung bigat na hindi ko na kayang buhatin. Kung resident ka rin o kahit anong trabaho na pinipiga ka araw-araw, sana may tao kang mapagsasabihan na hindi ka okay. Sana may isang lugar na pwede kang umupo ng tahimik kahit saglit. Sana may guard sa buhay mo na hindi ka uusgahan pero gigisingin ka bago ka mapahamak. At kung hindi ka medical at naiisip mo ang arte ng ganito, okay lang yon. Hindi mo kailangan maintindihan lahat. Sana maalala mo lang na yung mga naka-scrubs sa tren, minsan hindi na nila alam kung anong araw na at minsan kumakapit lang sila sa pandesal at dasal para makarating sa susunod na shift. Bukas babalik na naman ako, mag-o-order na naman ako ng labs, mag-i-explain na naman ako sa pamilya, mag-iingat sa dose, mag-recheck, magkakape, maglalakad sa hallway na parang kaya ko pa. Pero ngayon, bago ako tuluyang pumikit, hawak ko yung rosary ko. Hindi ko alam kung ano eksakto yung hinihingi ko. Siguro linaw lang sa duty. Siguro ilang oras na tulog na walang tawag. Siguro yung pagkakataon na maging tao ulit kahit saglit bago bumalik sa ward. At sana, sa susunod na makarating ako sa platform, gising ako, hindi dahil matigas ako, kundi dahil natutunan ko na kailangan din pala ng pahinga, lalo na kapag ikaw yung laging nandyan para sa iba. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon, and I'll see you next time.